Magandang araw sa inyong lahat dyan mga kababayan. Ngayon ay ating dadalawin ang ating mga tanim na durian, mga niyog, at saka yung mga kakao, at saka mga abukado po na tanim ng ating papa. Tanim ng aming papa mga kababayan. Dahil po sa napakasipag talaga itong papa namin, kaya kahit ano po yung tinatanim. So dadalawin natin ngayon kasi medyo madamo na ba? Dami ng mga damo. Lalong-lalo na mga kababayan, yung durian. So ang gagawin ko ngayon sa durian, lalagyan ko po ng yung puno ng saging mga kababayan, yung pinagkunan na ng bunga. Hati-hatiin ko tapos hiwa-hiwalayin yung kanyang balat at ilalagay dyan sa puno ng durian. So yan po yung sabi noon yung binilhan ko noon na si Chief Arnel Ramos. So binigyan niya ako ng idea kasi po yung durian mga kababayan, matagal ko na rin pag hindi nalagyan ng fertilizer. Kasi para bang ang tagal niyang tumubo, ang hina po niyang lumaki. Kaya hinintuan ko na yung paglagay ng fertilizer kasi parang wala yang nagbago, wala lang nagbago. Sayang yung durian natin mga kababayan. Ito po yung remembrance ko noong unang sahod na natanggap namin sa YouTube nung doon sa channel ni Boss Speaking Bombay nung magkasama pa kami. So nung binigyan ako ni Boss ng share, binili ko agad ng durian para mayroon akong remembrance. So ito mga kababayan, dito na tayo sa mga durian mga kababayan. Medyo mayroon na namang improvement ngayon. Medyo lumaki na yung kanyang sanga. So kailangan nating lilinisan at lalagyan natin ng saging, balat ng saging, balat ng puno ng saging. Ito mga kababayan. Ito puputulin siya, pagkatapos ilalagay dyan kasi yung lupa mga kababayan, hindi na may direct yung init ng araw, at pagkatapos maging abono na rin siya, fertilizer na rin siya sa puno ng durian. So ngayon hahanap tayo ng saging mga kababayan, na naputol na, pinagkunan na ng bunga. Hanapan natin ang punong saging. Si Papa yan, dito rin si Papa mga kababayan. Tulad dito mga kababayan, itong puno ng saging na ito. Yan o. Yan, wala ng bunga. So putol-putulin natin, tinalagay natin sa puno. Ito rin yung isang tanim kong durian mga kababayan. Iba talaga yung tubo niya mga kababayan. Diba? So ito, may nilagay si Papa mga kababayan. Yan. So yan na lang, hiwalay-hiwalayin ko at ilalagay dito sa puno ng durian. Naglinis pa si Papa dyan mga kababayan. Yung fish pond natin. Daming mga putik na lumulutang. Kailangan po siyang lilinisan. So lilinisan ito namin nila Nanay Lorna at saka nila Ma'am Aya. Nag-schedule kami sa paglilinis dito. At gagawa kami ng bagong fish pond dyan sa baba. So yun. Medyo marami na makaulam na tayo nito mga kabayan. Bago ko na itong nilinisan kasi hindi ko ito ginalaw. Lalo na noong tag-init kasi mababa yung tubig. Wala pong sapat na source ng tubig para makasuporta dito sa fish pond. Kaya ngayong tag-ulan, ngayon ko parang nalinisan. Yan yung Papa ko mga kabayan, napakasipag. Wala lang garaw pa? Wala lang garaw? Grabe po yung giwa, wala giwa. Yan, so yuko. Balik ko na sa Papa. Meron na mga kabayan. Kayuko na. Masakit ang hawak. Ha? Ano? Baligyan na. All in. Ambil ng garaw, pe. Ambil ng garaw. Butang magkuhan ko sa mga durian, butangan ako saging. Butangan ako ba? Diangan ako, tapos butangan ako saging. Ano ba? Saging nga kanang kuhan ba? Kanang mga kanang dahon? Hindi na, punuan. Pagsiulan ko, di pang butang. Durian? Punuan. Doon ka man na yung maglahi, magpurma. Parang iba man yung ano ng durian mga kabayan, para bang wala namang sustansya. Huwag siya nga kasi magkaigo. Namatay na pala siya nga. Patay na. Magkutong ka, no? Ayaw lang. Ngayon man. Unya rin kagawa nga. Pwede ka pa sunod testingan na to. Try tayo experiment. Butan dia.
Ay, bayaran dito dahil. Ako rin ko ato. Ang bagyo mo. Kuha na ito kapin ba yan? Medyo malinis na ito. Nung unang mga araw ay hindi pa ito malinis kasi hindi pa nakauwi yan. Galing ng Maynila. Kami lang yung naiwan dito kaya hindi nalinisan. Yung mga isda natin makuha. Bakit ba? Ay na lang, igo rin ko magkuhan saging. Ay, ibili na bayaran pa kay maglampas ko pa. Gani, liangan ako ba niya? Hmm. Gisaburan na mama ning kuan. Kung saan kanina luto pa mga sagbot? Lumot no? Mukhaon sila ni? Kinakain pala nila ito mga kabayan, no? Mga lumot. Dito, maghimo ko dito pispan katong sa may himuan lang ko itong may kanal, diba? Hindi mo wala tubig. Oh, katong Ito ba ito ba do? ito ba na diya? Huwag magid mo ubos. O gani, diyan na lang. Maghimo ko pispan. So yan mga kabayan, no? Magsisimula na tayo doon sa paglilinis ng mga tanim nating durian. Yan sa mga kabayan. Yan sa mga kabayan. Hindi na katuwid. Kawawa talaga na dahil sa kanyang sipag. Tapos sumasakit daw yung ano niya magbayan, baywang. Kaya pag maglakad siya, lagi nakayuko, ganun. Laging nakayuko siya. Lalo na pag galing siya sa mga tanim niya sa sakahan. Sumasakit kasi yung likod niya, yung kanyang baywang. Kaya palagi nakayuko. Dahil may edad na, medyo matanda na. Yun yung realidad po natin ngayon. Lalong-lalo na po sa tinatrabaho siguro natin nung bata pa, sa kabataan pa natin. Kaya yung resulta po ngayon, medyo may edad na. Pag merong ano dito, sakit sa baywang, ganun, sa likod, kaya mahirapan siyang tatayo, makatuwid, kaya lagi nakayuko. So ngayon mga kabayan, no, maghanap ako ng mga saging, puputulin ko muna yung saging na yan. Ayan, yan. So yun mga kababayan, no, pahinga muna tayo dito sa ilalim ng kahoy. Napakainit. Ito yung time natin mga kababayan, no? Yan. Matagal silang lumaki mga kababayan, pero hindi naman sila namamatay. Ito yung isa. Yan. Ano? So hindi naman sila namamatay, pero napakahina po kanilang paglaki. So, meron pang isa dito mga kababayan, no? Muntik nang mahulog sa landslide dahil sa daanan ng tubig. Grabe ang init. Yan mo, napakainit. Dito tayo sa ilalim ng punong kahoy. Medyo gutom. Ay, medyo gutom na makuha, no? Kaya pala mag 12:25 ng tanghali. Yan mga kawain ng durian natin, no? Tagal pong lumaki. Pero okay lang yan. Hintayin lang natin mga kawain. Mag-iingat lang tayo sa ating buhay para makikita pa natin ang kanilang paglaki. Yan mga kabayan, no? Medyo matataas na yung mga damo. Ginawa namin, hindi na namin ginamitan po ng herbicide para po hindi po masisira yung lupa. Nilinisan na namin yung mga tanim, yung kanyang puno, tulad nitong sabi nyo. Nilinisan namin ang bawat puno nila para po hindi sila ma-disturbo ng mga damo. Tingnan yung mga kakao mga kabayan. Yan, ilaliman na hapit. Muntik nang mailaliman ng mga damo. Kaya lilinisan natin yan ngayon. Papahinga muna tayo kasi napaka sakit ng init ng araw. Tapos pagtapos natin ito, uuwi din tayo kasi gutom na. Nagutom na tayo. So lilinisan muna natin itong mga kakao, no? Yan yung kakao. Yan yung isa. At saka yun. Muntik nang matabunan ng mga damo. So lilinisan ko muna. So ngayon mga kababayan, napakapagod na. Uwi muna tayo. So mag-i-schedule lang naman tayo dyan. Natapos naman natin yung malinisan yung nasa ilalim ng mga damo. So magpapahinga muna tayo. So, siyempre, huwag natin kalimutan itong tubo ng tamis. Ito po ay gamot sa ating uhaw. So ngayon mga kababayan, pasensya na po kayo.
Talagang hinihingal tayo ngayon dahil napakainit talaga ng araw. At salamat po sa inyong lahat mga kababayan sa walang sawang suporta sa amin. Sana po ay bigyan kayo ng malakas na pangangatawan palagi. Lalo na po sa ating mahal na mga OFW dyan. Shoutout po sa inyong lahat mga kababayan. Maraming salamat po sa inyong walang sawang suporta sa amin panunood sa aming mga vlog. So hanggang dito lang yung video ko mga kababayan. Maraming salamat at magandang araw po sa inyo lahat.